lupa. Bundok, ilog at dagat, ikaw ang gumawa. Sa laraw at wangis mo, tao ay ginawa. Pinamahala sa lahat ng iyong nilikha. Subalit isang araw, tao'y nagkasala. Kanyang sinuway ang iyong salita. Gumawa ng sariling paraan upang pagtakpan kanilang kahubaran. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ngunit hindi sapat mabubuting gawa, pagpapakabanal, pagtulong sa kapwa. Hindi nakaabot sa kalwalhatian mo. Lahat ng mga ito'y basahan lang sa'yo. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Open the Bible, Good morning kay hear Sister God speak. Edith at maging kay Pastor Boy diyan po sa Truth and life for Pangil, Laguna. those who seek. Every word a Kay Brother Carlito shining Ventura, light, good morning. guiding us both day and night. Maging kay It Sister is Zenny God's will, at Brother clear Roland and true. Sarna. Search umaga His po. word to know Jesus too. Sister Gemma Glipunayo All diyan the po sa Nagas. Good pages morning. testify Christ the way, the truth, Tayo muna po ay manalangin. the light. Tayo po itlog sa Panginoon sa Search the panalangin. scriptures, read and see. They reveal Panginoon, kami po ay nagpapasalamat Christ sa kalayaan na ibinibigay niyo sa amin upang ang inyong salita ay pagpulayan. His name, Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. eternal Hinihiling po life. namin na saliksik ang aming mga puso, isin kami sa anumang aming karumihan. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Namin pong matutunghayan yan umaga. Dalangin po namin ang inyong banal na espiritu na sa amin po'y mangusap at magtulong.
Ito po yung aming samat talangin We sa are pangalan just ng Panginoong Jesus. pilgrims Amen. passing through. This world is not our final view. Magandang umaga po kay Sister Nida God's word at our ganoon map, din kay Sister His Birch. truth our guide. With Jesus walking by our side. Sa mga kapatiran po natin diyan sa Kalamba, sa Pilipinas. Good morning. At ganoon din sa mga kapatiran natin diyan po sa Bicol, sa Pili, Camarines Sur, at diyan sa Pantaon, Lipon, Albay. Through the sun, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. Good morning kay Sister Linda Pauline at kay Mamo. Good morning po. Eternal life, the hope of heaven. Dito na po tayo sa Psalms chapter 86. Psalms chapter 86 verses 1 to 4. Psalms 86 verse 1, Bow thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou, my God, save thy servant that trusteth in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Amen. Ang Diyos mo magpala dito sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Good morning kay Brother Leo at ganoon din kay Sister Cathy. Gandang umaga. Dito po sa chapter na ito, isang malaking idea na ipinapakita natin dito yung kapag ang mananampalataya ay under attack ng kaaway. When under attack, yung pong ating yung puso ng mga anak ng Diyos o godly seekers, godly seeks encouragement from the Lord. The heart of the godly seek encouragement. Diba, kapag inaatake tayo ng kaaway, kanino ba tayo dapat lumapit at humanap ng kalakasan, ng encouragement? Wala nang iba kundi sa ating pong Panginoon, sa tunay at buhay na Diyos. at tayo po meron tayong iisang Diyos, iisang buhay at tunay na Diyos. At dito po sa time na ito, ang itong mga godly, yung mga makadiyos, ay talagang humahanap ng tulong mula sa Panginoon. Sa panahon ng kanilang mga troubles, afflictions sa kanilang buhay, sa Diyos sila, sa kanilang Diyos sila humihingi ng tulong. At ito rin po ay nararapat lang sa ating ding mga anak ng Diyos. Wala tayong ibang pwedeng lapitan o hingan ng tulong kundi ang Panginoon. Ang ating Diyos. Kung tayo ay anak ng Diyos, alam natin ang Diyos tutulong sa atin at handa tayong tulungan. Kaya lang madalas, maraming Kristiyano, mas inuuna pa na lumapit sa tao. Mas inuuna pang lumapit sa kaibigan,
lumapit sa kakilala, lumapit sa kapatiran, lumapit sa kanyang leader, kaysa lumapit sa Diyos. Diba? At kapag walang-wala ng malapitan, saka lamang maaalala ang Diyos sa panalangin. At yung pakikipag-usap sa Diyos, nagiging ano lang po, nagiging gagawa lang kapag panahon ng siya'y may pangangailangan. At dito, makikita mo natin, the godly seek God's help in time of trouble. Pinakita dito ni David sa kanyang panalangin na ang mga makadiyos ay humihingi ng tulong o hinahanap ang tulong ng Diyos sa panahon ng kanyang mga kabagabagan sa kanyang buhay. Ano po yung mga makikita natin? Number 1, the nature of request. Dito sa panahon na ito ng paglapit sa Diyos, ito makikita natin yung nature ng request niya. Ang sabi ni David sa verse 1, bow down thine ear, O Lord, hear me. At kung mapansin po ninyo yung nature ng kanyang request, makita natin una yung attention. Yung kuha niya, hanap niya ng attention. So Panginoon sabi niya, bow down thine ear. O Lord, hear me. Diba? Alam niyo po yung sinabi niya dyan na, hear me, hindi lang basta pakinggan, kundi sagutin niyo po ako. Diba? Sabi niya, ikiling mo ang iyong pandinig sa akin, ang iyong pakinig sa akin, O Panginoon, at sagutin niyo ako. Alam po na, ang Panginoon naman tumutugon, sumasagot sa ating pong panalangin. Pero ang sagot ng Panginoon sa ating panalangin, hindi nakaayon sa ating pong kagustuhan. Hindi nakabase sa ating kahilingan. Ang sagot ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga po yung ating paglapit sa Panginoon, ang hinihingi natin ay yung kalooban niya na mangyari. Yung ating paghanap, di ba, sabi ng Bible, seek and ye shall find. Ang hinahanap natin pagdating sa pananalangin ay yung kalooban ng Diyos. Diba? Ask and it shall be given. Alam po, ang hinihingi natin, kalooban ng Diyos. Madalas, nagiging mali yung ating pong ating puso at kaisipan pag nananalangin. Na may pinapanalangin tayo na isang bagay, ang gusto natin direkta agad, na yun ang sagutin ng Panginoon. Ngayon, yun ba talaga ang gusto ng Diyos? Yun ba yung kalooban ng Diyos? Kung ang kasagutan ng Panginoon ay hindi umayon doon sa ating hinihingi, yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, in everything, sa lahat ng bagay, sa bawat bagay, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. May pinanalangin ka, yung panalangin mo, hinihingi mo, hindi ibinigay ng Diyos, pero iba ang dumating. Pasalamat tayo sa Panginoon. Ito ang kalooban niya. Para sa ikabubuti natin. Kaya mapansin po natin yung nature ng request dito ni David. Sabi niya, give ear, bow down thine ear. Bow down thine ear, O Lord, hear me. Diba? Yung attention, talagang kinukuha niya, inihingi niya yung attention ng Panginoon. Kinukuha niya, dinggin niyo po ako, pakinggan niyo ako, ikiling niyo ang pandinig niyo sa akin at sagutin niyo po ako. Sabi ng Panginoon. At sagutin niyo po ako. Ang sabi doon sa
Ah, sa verse 1, for I am poor and needy. I am poor and needy. Dinggin niyo po ako, sagutin niyo po ako, sapagkat ako ay dukha at nangangailangan. Alam niyo po, alam naman ng Diyos yung atin pong kalalagayan. Alam niya yung pangangailangan natin, alam niya yung sitwasyon natin, alam niya ang lahat ng bagay sa ating pong buhay. Pero dito, lumapit si David at pinakikita niya yung kanyang pangangailangan sa Diyos. Ang kailangan niya ay ang Diyos na tumutugon sa kanyang panalangin. Kinukuha niya yung attention ng Diyos na makapangyarihan. The nature of the request. Andun po yung attention. Pangalawa, yung deliverance. Bakit po? Sabi niya, preserve me. Preserve my soul. Diba? Sabi niya, preserve my soul. Yung nature nung prayer ni David, pansinin niyo po ha, may ibang pangangailangan si David. May ibang kahilingan si David. Pero bakit hindi niya sinambit? Hindi niya binanggit, hindi niya hiningi yung pangangailangan niya materially. Hindi niya hiningi. Sabi lang niya, dinggin niyo ako at sagutin. Ba? Yung nature ng panalangin niya, makuha yung attention ng Diyos. Pangalawa, yung pagliligtas ng Diyos, deliverance. Sabi niya, preserve my soul. Bakit hindi pa ba save si David nito? Wala pa ba siyang tunay na pananampalataya? Meron na. Pero ba, nandun pa rin yung kanya pong paghingi ng pagliligtas ng Diyos, ng preservation ng Panginoon. Sabi niya, preserve my soul, for I am holy, O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Pangatlo, sa nature ng prayer, ng request, nature of the request dito ni David, sabi niya, be merciful unto me. Be merciful unto me. Yung biyaya, yung habag ng Diyos. Be merciful unto me, sabi sa verse 3. O Lord, for I cry unto thee daily. Ito pa ba yung panalangin natin? Mapansin niyo po sa ating pananalangin, ganito pa ba tayo manalangin? Na gusto nating makuha yung attention ng Diyos para tayo ay dinggin, na gusto pa rin ba natin ay yung pagliligtas ng Diyos, yung protection ng Diyos, at na hinihingi pa rin ba natin yung habag at biyaya ng Diyos? Sabi niya, be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Sinabi ni David, I cry unto the daily. Totoo ito, na araw-araw siya na lumalapit sa Panginoon. Araw-araw siya na dumudulog sa Diyos. At hindi lang yan. Sabi niya sa verse 4, rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Diba? Rejoice. Joy. Ito po yung nature ng prayer ni David. Attention, seeking God's attention, God's deliverance, mercy, and joy. Alam niyo po tayo minsan pag tayo nanalangin, yung panalangin natin, yung ating mga gustong hingiin,
Iba, ito yung ating nasasambit. Pero dito, kakaiba yung kanila prayer ni David. Wala siyang sinabi na pangangailangan doon sa kanyang kaharian. Hindi niya hiningi yung katagumpayan doon sa mga plano niya. Hinanap lang niya, hinihingi niya yung attention ng Diyos, yung protection at pagliligtas ng Diyos, yung biyaya, yung habag ng Diyos, at yung kagalakan. Diba? Sabi niya, rejoice the soul of thy servant. Yung kagalakan, hinihingi lang niya sa Panginoon. Ito yung nature, the nature of the request. Ikumpara natin sa sa nature ng ating pong panalangin, ng ating request sa ngayong panahon. Madalas yung nature ng request natin ay yung mga bagay talaga na makikita natin, mahahawakan natin. Nananalangin tayo ng provision materially and financially. Nananalangin tayo ng doon yung panalangin natin protection. Isa may mga panalangin pa tayo na mga bagay sa ating pong buhay. May panalangin. Alam po, pero kay David, hindi niya pinanalangin direkta yung gusto niya. Bakit? Alam niya na alam ng Diyos. The nature of the request. Pangalawa, the nature of the person addressed. Diba? The nature of the person addressed. Pag binalikan natin itong mga verses na ito, mula sa verse 1 hanggang verse 4, pansinin niyo po, yung sinasabi niya, sabi niya, O Lord. Sino yung ina-address niya? Ang kanyang Panginoon. O Lord, O Lord, O Thou, my God. Amen. O Lord, my God. Alam niya at kilala niya kung kanino niya ina-address. The nature of the person addressed ng Diyos, ang Panginoon. At sino ba ang Panginoong Diyos? Diba? Siya po ang manlilikha. Siya ang makapangyarihang Diyos. Siya ang Diyos na may kakayanang magpagaling. Siya ang Diyos na may kakayanang ipagkaloob yung ating pangangailangan. Di ba? Ang dami pong ginamit sa Bible na names ng Panginoon pagka ating binalikan. At ito po'y alam ni David, kilala ni David. Siya ang Jehovah Jireh. Siya ang Jehovah Rapha, the healer. Siya ang ating pong Jehovah Shammah, Shidkino, Ra'a, ba? El Olam, El Shaddai, Almighty God, di ba? Ay, kilala, alam ni David yung nature ng person na kanyang dinadalanginan. Diba? Alam niya kung sino. Tayo po ba? Madalas ay alam natin na tayo nananalangin sa Diyos. Pero naandun pa ba yung pagkakilala natin sa Kanya? Naandun pa ba yung pagkakilala natin sa ating pong Diyos? O kilala na lang natin sa pangalan. Alam niya na ang Diyos ang ating shepherd. Kaya nga sinabi sa niya sa 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya dito sa nature ng panalangin niya, hindi na niya
Hindi na niya hiningi yung mga direktang talagang kailangan niya. Dahil sabi niya, Panginoon lang sapat na. Panginoon lang sapat na. Wala na akong kakailanganin pa. Alam kong maraming Kristiyano sa ating pong panahon, kahit tayo, mapansin natin yan sa ating sarili. Di ba? Alam natin na meron tayong Diyos. Alam natin ang ating Diyos ay buhay at tunay na Diyos, makapangyarihang Diyos. Pero minsan, marami pa rin tayong hinahangad. Pero dito kay David, kakaiba siya eh. Kilala niya yung nature ng persona na kanya pong ina-address dito sa kanyang panalangin. Kaya sabi niya doon sa chapter 23 ng Psalms, I shall not want. Siya ang aking pastol. Hindi na ako mangangailangan pa. But, sabi niya, He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. Siya nagbibigay ng kasiglahan, kalakasan. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yung guidance ng Panginoon. Sabi pa niya, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Nandun yung protection. Thy rod and thy staff. Diba? Alam nyo, kung tayo na mga anak ng Diyos, ganun din yung pagkakilala natin sa ating Diyos. Maisasantabi natin yung pangamba, maisasantabi na natin yung takot, at magagawa natin na manatili, magpatuloy, maglingkod ng may kagalakan. Kaya ito yung nature nung doon sa pagbinalikan natin yung nature ng request, na doon yung mercy or grace at joy. Sabi niya, rejoice. The soul of thy servant. Number 3. Dito po sa ating tinitingnan dito na godly seek God's help in time of trouble. In times of trouble. Una, the nature of the request. Pangalawa, itong nature of the person addressed. Pangatlo, nature of the difficulty. The nature of difficulty na meron si David. Ang sabi niya, sa verse 1, I am poor and needy. Diba? I am poor and needy. Alam niyo po, hindi lang ba, yung poor na tinutukoy niya, hindi lang basta yung dukha. Naandun yung mga, sinasabi niya na ako, marami akong affliction o afflicted ako. May mga panahon na naando siya sa mabibigat na panahon sa kanyang buhay. Kaya naandun yung excuse mo. Naandun yung kanyang pagdaing sa Panginoon. Diba? Na alam yung sinasabi ni David na I am poor and needy ay sinasabi niya dito yung kabuuan na siya ay nasa panganib, under attack. Ay, alam niyo naman po, ang kaaway lagi namang umaatake sa buhay ng mga anak ng Diyos. At kailangan niya na siya ay mailigtas doon sa atake ng kaaway. Iba-iba yung labanan na meron ng bawat mananampalataya. Kaya hindi natin pwede sabihin, para yan lang ikaw. Di ba minsan yung iba, ganun ang nasa isip sa ibang kapatiran. Ikaw lang, para ganun lang, kaya mo yan. Ako nga, di ba, ginagamit nila yung sarili nila. Ako nga, alam po, iba-iba yung atake, iba-iba yung labanan, at iba-iba rin yung ating kakayanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ikumpara yung ating sarili sa iba. Opo. Ang ating magagawa lang ay ipanalangin na rin sila. At alam po, dito, yung nature ng difficulty ni David, nung sinabi niyang, I am poor and needy, hindi lamang siya sinasabi niya yung kabuuan na siya ay talagang nangangailangan. Naandun yung pangangailangan niya
ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga sabi niya, preserve my soul. Preserve my soul. Nandun yung pangangailangan niya ng pagliligtas ng Diyos laban sa atake ng kaaway. Ay po, kung wala yung protection ng Diyos sa atin, tayo po'y bagsak na, tayo po'y laglag na, tayo po'y talunan na. Pero dahil nga ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ay pinagtagumpayan na ang kaaway, kaya sa Kanya tayo lumalapit at humihingi ng kalakasan. Hindi sa kanino man. Hindi sa ating mga kapatiran o kapatid sa Panginoon. Hingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Opo, sa Panginoon. Ito yung kung maalala niyo, sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kanino siya nahingi? Humuhugot ng lakas kay Kristo. Ano po, ganito rin dapat tayo. Sa Diyos tayo huhugot ng kalakasan. O pang-apat, the godly seeks God's help in times of trouble. Nakita natin yung nature, the nature of the request. Pangalawa, yung nature of the person addressed. Sino ba? Yung ating kinakausap, nilalapitan. Pangatlo, the nature of the difficulties. At pang-apat, the nature of seeker. Diba? The nature of seeker. Tingnan natin yung sarili natin na lumalapit. Si David, ang pansinin niyo po para nga pag binasa natin, binalikan, ano sasabihin natin na, ang yabang naman ito ni David. Yun ang pwede nating masabi. Ang yabang naman ito ni David. Pansinin niyo po sabi niya, mabalikan natin yung mga talata mula sa verse 1. Sabi niya, bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Sabi niya, ito yung difficulties na meron ako, nangangailangan ako, afflicted ako, may mga affliction, hard times. At ano po sabi niya? Preserve my soul. Bakit? Sabi niya, for I am holy. Ano po? The nature of seeker, ang sabi niya, sapagkat ako'y banal. Kung hindi natin sinisikap na mamuhay ng may kabanalan, at kahit nga sinisikap natin mabuhay ng may kabanalan, ang hirap nitong sabihin sa harapan ng Diyos sa panalangin. Kaya ba natin bigkasin? Ibig sabihin lang nito, ganito yung buhay, ganitong pinamuhay ni David. Namuhay siya ng may kabanalan. Bagamat may mga labanan sa paligid, pero itong sinikap niyang gawin. Ngayon po, kung babalikan natin sa ating, o titingnan natin yung ating sarili, ganito ba yung nature? Ganito ba tayo na lumalapit sa Diyos? Kaya ba natin bigkasin? Panginoon, dinggin niyo ang aming panalangin dahil sapagkat ako'y banal. Alam niyo po, hindi madali yung mamuhay ng may kabanalan sa ngayong panahon. Kahit nasa loob ka ng tahanan, nagbukas ka ng iyong gadget, ng cellphone, ng social media, mawawala na ang iyong kabanalan. Pag lumabas ka ng tahanan, ng bahay, mawawala na ang iyong kabanalan. Kaya po yung bigat ng labanan na meron tayo bilang mga mananampalataya, yung spiritual battle na meron tayo, hindi ito madali. Pero maraming Kristiyano parang sa kanilang sarili, sinasabi nila, madali lang yan, ayos lang yan. Alam po, kaya maraming mananampalataya sa ngayong panahon ay nagiging talunan sa kanilang spiritual na buhay. Makikita mo, naandyan yan sa church. Makikita mo, dumadalo naman, okay naman yan, naandyan nga aktibo nga. Hindi po totoong aktibo yon sa gawain ng Panginoon dahil naandun lamang sa church.
Ang tapat nga, hindi po totoong matapat, masasabi nating matapat yan dahil naandyan lagi sa church. Naandun ba yung tunay na kabanalan? Diba? Sa kanilang mga buhay. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Sa Pilipos ito ata, kung di ako nagkamali. Sabi niya, beware of dogs. Beware of concision. Beware of evildoers. Saan? Bakit niya binigkas ito sa mga taga-Pilipos? Pinag-iingat niya sa mga aso? Hindi po eh. Dahil nung panahon na yon, marami na yung mga bulaang propeta, bulaang mangangaral. Alam niyo po sa ngayong panahon, mas marami. Diba? Mas maraming bulaang mangangaral. yung maganda yung ipapakita nila, pinapakita nila sa tao, pero iba yung ikanilang ipinamumuhay. Yung public image nila iniingatan, pero yung kanilang, yung inner man, hindi. Mapagkunwari. Kaya ito po yung sinasabi niya, beware of dogs. Diba? Ito yung mga yung mga bumabalik, parang aso. Ang aso kasi binabalikan nila yung kanilang sinuka. At ito yon yung mga tao noon na kinamumuhian, may mga bagay na kinamumuhian at galit sa kasalanan, pero sa ngayon, nagiging okay na lang sa kanila. Yung dating pinaninindigan sa kanilang pangangaral, sa ngayon, hindi na ganoon yung paninindigan. Mga ganito po. Kaya sabi niya, Apostle Paul, beware. Mag-ingat tayo. Hindi na pinahayag yung kabuuan yung salita ng Diyos. Pumupulot na lang ng mga salita mula sa salita ng Diyos na akma sa kanilang kagustuhan. Kaya dito sabi ni David, sabi niya, pinakita dito yung nature of seeker niya, yung kanyang sarili bilang siyang na humahanap sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, for I am holy. I am holy. Ako'y banal. Ba? Ay di sikapin din natin. Itong yung kabanalan ay makita sa ating pong buhay. Ba? Makabanalan ay makita sa ating pong pananalita. Yung iba magaling lang sa salita. Pero sikapin natin na sa ating pong buhay makita yung kabanalan. Ano po, sabi pa niya, for I am holy, O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Papansin natin yung nature ng seeker, godly man, holy man, pangalawa, servant that trust in thee. Thy servant that trusted in thee. Isang manggagawa, alipin na nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. Saan pa tayo nagtitiwala sa ngayon? Maraming tao, maraming anak ng Diyos, maraming mananampalataya, minsan kahit mga lingkod ng Diyos, hindi na sa Diyos nagtitiwala. Nagtitiwala sa kanilang mga kaibigan, nagtitiwala sa kanilang mga kayamanan, nagtitiwala sa kanilang sariling kalakasan, sa kanilang power. Ang pinagtitiwalaan nila hindi na ang Diyos, kundi yung kanilang power, yung kanilang possessions, mga bagay na meron sila, ari-arian na meron sila, trabaho na meron sila, hanap buhay na meron sila, kabuhayan na meron sila, kanilang mga possessions, doon na nagtitiwala. At hindi na sa Diyos, nagtitiwala na sa kanilang position. Diba? Yung mga posisyon, kalalagayan na meron sila. Nagtitiwala na sa kanilang prestige, yung influence na meron sila. At hindi na sa Diyos.
Minsan, kahit sa mga manggagawa ng Diyos, di ba? Nagtitiwala na sa kanilang position, possession, power, and prestige at hindi na sa Diyos. Diba? Hindi na sa Diyos. Kaya yung iba, magbibigay ng kanilang buhay, magsusuko ng buhay dahil alam nila na mayroong magsusuporta. Paano kung wala? Magsusuko pa rin ba ng buhay talaga? Kaya minsan sa ngayong panahon, ang hirap mong malaman na kung yung tunay na panawagan sa isang tao, tinawag ba talaga ito ng Diyos? Diba? Tinawag ba talaga? Bakit? Wala na yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. Ba, si Apostol Pablo, bagamat may nagsuporta sa kanya, yung mga taga-Macedonia, yun sa kanyang liham sa kanila, di ba? Sinabi niya, no church communicated with me concerning giving, but ye only. Pero yun lamang, mga mananampalataya na yun sa Macedonia, sila lamang ang sumuporta. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Dahil alam niya yung panawagan ng Diyos sa kanya, hindi na niya inisip na kailangan may mga supporter ako. Hindi. Alam niyo pong ginawa niya, naglingkod. At kung kinakailangan na siya ay maging tent maker, ginawa niya. At basta alam niya, basta hindi siya malihis sa panawagan ng Diyos. The nature of seekers, sabi niya, servant that trusted in thee. Tayo po ba ay alipin ng Diyos na nagtitiwala sa Diyos? Kaya dito po, 4 na bagay nakita natin sa mga makadiyos o anak ng Diyos na hinahanap ang tulong ng Diyos sa panahon ng kanilang mga kabigatan sa buhay. 4 na bagay nakita natin. Nature of request, the nature of person address ang ating Diyos, the nature of difficulties, and the nature of seeker. At kung ating ititingnan sa ating mga sarili, yung nature of seekers, sana ganito rin tayo. Kaya nating bigkasin sa Panginoon. Lord, ako po'y banal at ako'y nagtitiwala sa inyo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na may kalayaan kami na pagbulayan ng inyong mga salita. May kalayaan kami na lumapit sa inyo sa panalangin. At kagaya nga po na sinabi ni David, kami po'y dapat lamang din na magtiwala sa inyo. Kami po'y mga alipin na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Minsan ay nadadala kami ng aming pong kalalagayan bilang tao na magtiwalaan yung mga bagay sa aming pong mga buhay. Pagtiwalaan ang iba na nakikita naming makakatulong sa amin. Pero ang totoo na makakatulong sa amin, walang iba kundi kayo. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy nyo na hubugin, palakasin, patatagin, paunlarin ang aming pong buhay espiritual, ang aming pong pananampalataya. At nawa ay kagaya ni David, ay kami rin ay masabi namin na kami banal dahil kami namumuhay sa kabanalan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kahabagan niyo po kami, at patuloy po na kayo maglagay ng kagalakan sa aming mga puso habang kami naglilingkod at naghihintay sa inyo sa kabila ng mga nararanasan at maaari pa naming maranasan ng mga kabigatan sa buhay, mga labanan sa buhay. Nawa po ay huwag mawala ang aming kagalakan sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong mga anak, yung sa kanilang mga gagawin sa buong maghapon ito, kayo po ang siyang manguna, kayo po ang siyang mag-ingat,
At kayo rin po siyang magpala sa mga pumapasok sa trabaho, sa mga estudyante na nag-aaral. Ganun din po, Panginoon, yung mga kabuhayan, hanap buhay at negosyo ng inyong mga anak. Kayo naman po may kakayanan na ito'y paunlarin at pagpalain, Panginoon. Kaya kami po ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga may karamdaman naming mga kapatid. Kayo po nakababatid sa kanilang kalalagayan physically. At kayo rin po ang may kakayanan na ito po ipawiin at pagalingin ang kanilang karamdaman. At amin pong ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Maging ang mga lingkod nyo na tinawag, mga kapastoran, mga misyonero, Panginoon, na tinawag kung saan mang lugar ninyo sila ay nais at tinawag, Panginoon, kayo po magpala sa kanila pong mga ministeryo. Lalo't higit ang pagpapahayag ng inyo pong ibanghelyo, Panginoon. Kalooban nyo sila ng kalakasan, katapangan, katalinuhan, karunungan, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyo pong pag-ibig at biyaya, Panginoon. Dalangin ko rin po ang aming pong bayan. Kayo po siyang manguna, kayo pong gumawa, magpaunlad, magbigay ng kapayapaan, Panginoon. At nawa itong aming pong mga tagapanguna sa aming pong bayan ay makakilala sa inyo. Maabot ang inyo pong mga salita ng inyo pong ibanghelyo. Akin din po, Panginoong, inilalapit ang buong maghapong ito. Inyo po kaming samahan. At kayo po, Panginoon, siyang mahayag nawa sa aming pong buhay at patuto. Maraming salamat po. At pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming samat dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na nanatili, nanood, nakinig dito po sa ating pong morning devotion. Good morning. At nakasama natin si Sister Robilyn Cacho Harris. Yan, magandang umaga, kapatid. At ganun kay Brother Roger Hermosa. Good morning. At kasama rin natin ngayon si Pastor Edgar Alan Pastor dyan sa Mapitak, Laguna. Magandang umaga po. At kaya Sister Marian Pelaos Opeña at Brother Chris Opeña diyan sa New Zealand. Good morning sa inyo diyan. At sa iba pa natin mga kapatid, magandang umaga po. At pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Atin po itong ipagpatuloy bukas ang ating pagbubulay-bulay dito sa chapter 18. Clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify. Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given,
hope of heaven.